So, yo, what's up mga kabiyahe? So, ito na yon no, yung nagtanong kung gustong malaman yung aking wiring setup or wiring diagram. So, ito na yon para sa inyo to. So, maraming nagtatanong no kung ano gusto daw nilang malaman ng aking wiring setup at wiring diagram. So, ito na po to. Unang-una, dito tayo. Ang gamit ko nga pala na inverter ay One Solar yung brand, HSI Plus hybrid solar inverter. So, ibig sabihin, meron siyang built-in MPPT. Kung nagkataka kayo kung wala akong MPPT, andyan na po yan sa loob ng inverter. 2-in-1 na po siya. So, ayun. So, dito tayo magsimula sa mga breakers. Meron nga pala akong MCCB sa breaker sa battery. Pupunta dito, ayan. Tapos, DC SPD, DC breaker. So, pag DC, pag ano dyan, ang ibig sabihin dyan, ay positive, negative, or yung DC talaga yung ginagamit. Like, sa solar panel, DC yan. Tapos sa battery, DC yan. Ngayon, pag output naman, dapat AC na po yan lahat. So, DC SPD, DC breaker, AC SPD, AC breaker na 40 amps. Ito na yung load sa load natin. Digital watt meter, meron siyang Wi-Fi. So, pwede ko siyang i-off at iset sa cellphone ko. Merong app dyan. So, i-share ko yan sa inyo sa susunod na video. AC SPD, at saka AC breaker. Ito na yung AC input natin para meron tayong internal ATS. So, meron kasi itong internal ATS at gumawa din ako ng, naglagay din ako ng external ATS for maintenance. Para pag meron akong ginawa di may nagtanong kasi kung bakit naglagay pa ako ng external ATS kung meron namang internal ATS. Ang purpose ko kasi is, pag nag-maintenance ako dito, pwede ko yung ilipat yung aking mga ilaw or mga ilaw. Okay, simple lang, mga ilaw or load papunta sa aming grid, which is yung Zaneco, para meron paling kuryente dun dito sa aming bahay na supply kahit na ginagalaw ko to. Kasi pag i-off ko to na walang external ATS, internal lang yung gamit, ibig sabihin mawawala yung mga kuryente namin sa bahay at mag-aantay na naman kung kailan ko to i-on. So yun po yung function ng aking external ATS for maintenance para hindi mawala yung kuryente sa bahay. Ngayon, balik tayo. So, dito tayo magsisimula sa ating PV input. So, ang PV input mo pala nasa taas, ayan. Galing yan sa taas, sa solar panel na 2 pieces, 600 watts. Try na solar. So, meron yung green, red, tsaka black. So, ang green, yun yung ground. Tapos, black and red, ito naman yung positive at negative. So, dito yan pumasok. Ayan, dumaan yan dito. Tatlong wiring yung nandito. Imagine nyo na lang, huwag po kayong malito. Tapos, papasok dito. Ayan, pinapasok ko siya dito sa may butas dito. Ayan, tatlo yan. Green, red, at saka black. So, ang ground ko naman, may bus bar ako dyan. Ito yung mga ground sa lahat. So, mamaya dyan tayo. Ngayon, tandaan nyo yung color coding. Negative, positive, black, and red. So, positive palagi yung red. Ngayon, lahat ng breakers ko, meron kasing breaker na ang input niya sa baba. So, lahat ng breakers ko, ang input niya nasa taas lahat para hindi ako malito. Ngayon, pasok na tayo dito. Ito yung positive tsaka negative. Tandaan nyo, kung ano yung positive dito, dapat straight yan. Positive yung in-input nyo dito, positive din dito. Negative dito, negative din dito. So, ayan, dito na nag-output yung ating PV wire. Input ako dito, output ako dito. Medyo mahaba tong video na to, pero para sa inyo to. Ngayon, meron kayong napansin dito na blue tsaka red. So, sa SPD po to siya, sa DC SPD. Parallel po, nagparallel po ako dyan. So, may nakalagay dito. Ayan, negative na negative, DC negative, DC positive. So, ibig sabihin, negative dito, dito naman positive. So, nagparallel ako. Ito yung negative, ginanyan ko lang. Ayan, so negative. Dito naman sa positive, ginanyan ko. So, positive. Ayan. So, yan yung parallel. Tapos sa baba, gamit ako ng ground dyan, papunta sa bus bar. Ayun. So, balik na tayo dito. Okay na yung SPD natin. Dito tayo balik sa output ng ating DC breaker na 20 amps. Tapos, papasok dito. Palabas pala dito. Papunta dito sa ating hybrid solar inverter. So, po kayo malito kasi meron naman dyan nakalagay. Ako po ay walang alam dito noon, pero nag-research ako. Hindi po ako electrician. Tapos, disclaimer lang no, hindi po ako electrician. Tapos, nagawa ko to. So, ibig sabihin, magagawa nyo din yan. So, nag-research ako, nag-YouTube.
nanood ng mga seminar sa mga ganito. So yun, so pagdating naman natin dito, papasok na sa ating hybrid inverter, meron niyang solar in. So di na po kayo malilito dyan. Solar in, PV positive, PV negative. So positive natin ay red, sa positive ilagay. Negative ay black, sa negative din, PV negative din ilagay. So ngayon dahil nag-input na tayo ng ating PV, nag-input na tayo ng kuryente, ibig sabihin lalabas na naman tayo. So dito tayo sa AC output muna. So AC output, meron diyang G, N at saka L, ground, neutral at saka live. So ang ground ko, ayan, color green, papunta dyan, papasok dito sa bus bar pa din para isahan na dong linya papunta sa ground rad ko. Ngayon, ang neutral ko na color is blue. At ang live ko naman na color is red. So, neutral is blue. Dapat meron kayong color coding no, ano yung gusto nyo. Basta ang live sa akin red kasi yung positive dito red. So, pag DC kasi, positive, negative. Pag live, pag ano naman, AC na, yung output na, ay neutral na at saka live. So, blue natin is neutral, live natin is red. Para hindi ako malito, no? Nag-red pa rin talaga ako sa live. Kasi yung live parang ano yan, positive. So, ngayon, bumaba yan dito, papasok dyan dito sa ating RCBO na breaker. Bali, ito na yung magiging main breaker natin. Ay, sobrang sakit na ng kamay ko. So, ito yung magiging main breaker natin. Ibig sabihin, pag in-off ko to, ma-off lahat ng dito. Ma-off yung load natin. Ito na yung magiging main breaker natin sa ating solar setup. So, nag-in ako dito. Meron naman dyan letter N na nakalagay. Ibig sabihin, ilalagay nyo dyan neutral. So, blue, neutral. Kita nyo yan. Tapos, red naman, live. Dahil N to, matic, live to. So, same lang din. Pag nag-in kayo sa taas ng red, dapat sa baba din red. Nag-in kayo sa taas ng blue, dapat dito sa baba, blue din. Ayun, dito naman tayo sa AC SPD, yung katabi niya. Same lang din sa DC SPD, nag-parallel ako. Merong N dito, ayan, tsaka L. So, sundin nyo lang. So, neutral, parallel to neutral sa atin yung AC SPD. Tapos, live, parallel, papunta dito sa L. So, live. So, sobrang simple lang talaga. Ngayon, tapos na tayo dito sa AC SPD. Balik tayo dito. Ayan. So, nag-down tayo ng live at saka neutral. So, pinaikot ko yan dito. Ayan. Basta, wag nyo nang intindihin yung wire dyan. Dadating tayo dyan mamaya. So, basta, pinadaan ko siya dito. Ayan. Pinadaan. Papunta dito sa wattmeter. So, dito sa main breaker natin, sa RCBO, ganyan, pinadaan ko siya dito. At papunta dito sa wattmeter. Kasi, lahat ng in, sinabi ko kanina, nasa taas. So, dapat iikot natin siya dito. Ayan. Tapos, in. Dito, kanina dito sa SPD, tsaka sa breaker natin, ang neutral nandito. Ayan, nandito sa right, then tapos live naman, left. Dito, sa wattmeter, baliktad. So, dito naman yung N. Kung pansin nyo, nakatabi yung N. Ito, in at saka L. So, neutral tsaka live. So, may nakalagay dito in. Big sabihin, dito tayo mag-in at dito naman tayo mag-out. Ngayon, naina natin yung neutral, naina natin yung live. Dapat same din sa baba. Kung ano yung in, na neutral, din yung out, neutral. So, kung ano yung in na live, so nag-out din tayo ng live. So, mula naman dito sa wattmeter, pinadaan ko siya dito, papunta sa ating output. So, galing sa wattmeter natin, ito na yung magiging load output natin. So, load output, pinadaan ko yan dito. Dito, pinalabas ko. At dito na sa ating external ATS. So, dito ko na siya. Yung sa wattmeter natin galing, dito natin siya nilagay. So, ito na yung magiging load natin. So, dahil to dito, ibig sabihin solar yung gamit natin ngayon. So, off to. Ibig sabihin, naka-off yan. Kasi dito, naka-on yung breaker dito off. Off yan. Tapos, dito, nakatatak. At dito na yung maging load natin. So, ito yung load ko. Ayan, palabas dyan. At yun na yung mga ilaw dyan. Ref, TV, at saka piso, Wi-Fi, at saka router ng Wi-Fi. So, ito yung load natin ngayon na 310 watts. So, live po yan.
Ngayon, tapusin niyo po yung video. Sobrang haba nito pero alam ko na gusto ko i-share sa inyo yung mga ginawa ko, no? Kasi naka-amaze lang na hindi ako electrician pero nagawa ko to. Okay? So, alam ko kaya nyo din yan. So, ito yung magiging load natin. Yan na. So, magtatanong kayo ano to? So, nakaparallel to. Ibig sabihin, dito na tayo sa ating Zaneco. So, ikakabit na natin siya, no? Sa ating grid. So, ito yung grid natin. Meron tayong 46 watts na konsumo. Yun. Dapat 0 to kasi nilipat ko. Ay, nga pa, dapat 0 to. Wala tong consumption. Nilipat ko kasi yung aming piso wifi. Router ng wifi sa grid muna. Kasi pag nagmi-maintenance ako dito, no, naantala kasi. So, ngayon, dapat 0 to. So, anyways. So, ito na yung AC. AC. Bubuksan ko pala to para sa inyo, no. Ay, wag na lang pala kasi, So, basta, galing sa main grid, ito yung aming main breaker, naging main breaker ko to. Tapos ito na yung AC input natin. Ito yung AC, di ba? So andyan yung AC, oh. Yan yung AC. Palagay diyan. So AC. Ito na yung magiging AC input natin or ang tawag na internal ATS. So sa AC input natin, pinadaan ko yan dito. Ayan, pinadaan ko sa gilid. Ayan, yung makabnay block. So, ito sa load natin to. Ayan, pinapasok ko siya dito. Ayan, pinapasok ko siya dito. So, mula sa AC, ayan. Pinapasok ko siya dito. Papunta dito sa ating external ATS. So, ito na yung AC natin, external ATS. So, ibig sabihin, pag nalobat yung ating solar or battery, automatic siya magta-transfer dito, no? Automatic siya magta-transfer. Kasi meron tong AC dito. Meron siyang galing sa grid. So off kasi ito? Off grid tsaka on grid. So on grid kasi ito setup na to, pwede din off grid. So ang off grid yung gusto nyo, di nyo na kailangan tong ganito. No, yung ATS na to. So kung off grid yung gusto nyo, pero sa ito off grid kasi to tapos on grid. So yun. So kung gusto nyo yung off grid, direct na to sa load, hindi nyo na kailangan na external ATS. Direct na to sa load. So pag malubat, okay na, wala na. Lobat na. Pero pag meron kayong gamitan nyo ng i-on grid nyo siya. So ito na, dito na makukunik yung ating grid. Tapos papunta dito. Naka-off to, ibig sabihin wala tong kuryente dito ngayon. Kasi naka-off. Pero dito, meron tong kuryente. Palagi yung may kuryente dito. Kasi dito lang yung na-off. Ngayon, nakaparallel yan dito. So, ibig sabihin, meron tayong neutral at saka live. So, pinasok ko siya dito kasi meron naman diyang meron din nakalagay, no? N, may N dito, di lang klaro. May N, tsaka live. So, neutral, tsaka live. Yun din dun sa baba, neutral, tsaka live. Tapos, parallel, neutral din dito, tsaka live. Ayan, neutral, tsaka live. Ngayon, ayun na. Yun na. Tapos sa battery, balik sa battery. So, meron yung battery kasi dito. Ayan, meron dito. Meron yung positive tsaka negative yan. Pansin nyo sa loob. Ayan yung battery. Positive tsaka sa kabila naman negative. So, positive, negative. Yan na. Pupunta sa battery. Ganun lang kasimple. Ngayon, dahil meron tayong AC input. So, ito yung AC input natin kasi dito natin ito nasali kanina. So, mula dito ako nagparallel, no? Dito ako kumuha ng AC input kasi meron tong sa grid namin dito. So, yung sa likod, ayan, yung sa likod yan. So, nagparallel din ako dyan. Live, tsaka neutral. Inadaan ko siya dito, pinapasok ko dito. Ayan. So, kita niyo yung wire na to. Ayan, yan yung galing doon. Yan yung galing doon. No, kumuha ko doon ng linya papunta dito sa ating AC breaker. So AC breaker, neutral tsaka live. Wala tong polarity dito sa breaker na to. So anyways lang, kung basta pag ano yung pinasok nyo dito, yan din yun sa baba, no. Saka neutral at saka live. Neutral tsaka live, tapos sa baba neutral tsaka live. Pinapasok ko siya dito. Ayan, ayan. Ayan dito. Papunta dito sa ating AC input. So, sa AC input naman tayo. Ayan. Ayan. Tapos, meron ditong ground, neutral, at saka live. So, ito yung mga ground natin. Green, pinapasok natin sa bus bar.
Ayan. Tapos, kung ano yung neutral nakalagay, blue. Tapos, live din, red. So, ayun. Meron na kayong AC input. So, magagamit nyo yung internal ETS ng inyong hybrid inverter. So, ayun na. Yun lang kasimple. Medyo mahaba yung video, pero may nag-request kasi kaya ginawan ko. So, ayun. So, yun. This is biyahe ni Rans. And ito nga pala ang ating fourth day sa ating solar setup. Fourth day na to, medyo walang araw ngayon kaya malapit na malubat yung ating battery. So, ikakabit ko siya para malaman nyo yung tawag dyan. Makita nyo yung kanya. Nga pala, additional. So, meron tayong bus bar dito. So, lahat ng ground dito sa mga breakers, ayan, ground, tsaka ground. Dito yan nakakabit. Pati yung ground ng ating PV, ay yung ating solar, dito yan nakakabit. Tapos, yung isang ground naman, dito natin kinabit yung palabas na kanina, papunta doon. So, isang bus bar lang, tapos isang ground naman papunta sa bar. Nakabit na siya. So, ito na yung sinabi ko sa inyo, ito na yung PV, ito naman yung magiging load, at saka ito naman yung AC. So, ayun. This biyahe na lang. Sana meron ako na-share sa inyo ngayon. So, see you for more solar update. Peace out.